kayo ng mga tunay kong mga tinawag at mga hinirang. Kayo ay binigyan ng bagong puso, ng bagong espiritu, ng pagiging masunuring espiritu. Ito ba ay tinataglay ng bawat isa sa inyo? Binabaliwala niyo ba ang kaloob na ito sa inyo? Na kayo ay nagkaroon ng bagong puso at ng bagong espiritu? Ano ang nakakahadlang sa inyo sa hindi ninyo pagsunod? Sinasabi sa inyo ng tuwiran ang lahat kong ipinag-uutos. Sinasabi na sa inyo ng tuwiran ang aking kalooban. Ano ang inyong ipinag-aalala? Ano ang inyong hindi pananampalataya sa aking mga salita? Kayo ba ay tunay ko ngang mga tinawag? O kayo ay nagmamasid lamang sa aking iglesia? Kayong lahat na tumanggap ng aking espiritu at hindi ko nasumpungan sa inyo ang tuwirang pagsunod. Tunay nga na hindi kayo makakasama sa aking paghahari. Ibinibigay sa inyo ang pagkakataon. Ibinibigay sa inyo ang panahon. At mayroon pang oras ng mga nalalabi. Mag-isip kayo. Liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan. Ituon nyo ito sa mga bagay na nasa langit. At ito ay binuhos ko sa inyo sapagkat kayo'y tagalangit at hindi kayo mananatili sa sanlibutan ito. Ngunit sa inyo na hindi tuwirang susunod at magpapasakop sa aking kalooban, tunay nga na kayo ay maiiwan at makakasama na parurusahan ng sanlibutan ito. Lumayo na kayo sa kasamaan ng sanlibutan ito. Tinawag kayo sa kabanalan. Tinawag kayo upang ipamuhay ang aking katwiran. Maglingkod kayo ng may pananabik. Ang mga ipinagkaloob ko ay inyong gamitin na may buong pananampalataya. Datnan ko kayong kalugod-lugod sa akin. Huwag niyong sayangin ang mga aral na ibinigay ko sa inyo. Ipamuhay ninyo ito. Kayo ang tunay kong mga anak na sumusunod sa akin. Nais ko ang buong pananampalataya at wagas na pagsunod na walang anumang itinitira sa inyong mga sarili. Panatilihin ninyo ang kasariwaan ng aking espiritu sa inyong buhay at huwag ninyo itong pipigatiin. Ibigay ninyo ng buong buo at walang anumang reserbasyon ang inyong mga sarili. Buong pagsunod ng may kalinisang pagsunod. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Napakinggan natin ang mga propesiya na kung saan ito ang nagkaragdag at mensahe sa atin na pinagkakaloob upang tayo palaging maging handa dito sa darating na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Okay, halos December na, no? At yung mga bagay na ating pinaghahanda na kinakailangan ito ay sayon sa gusto natin magdaraan ito, lilipas ito mga kapatid. Kaya bigyan natin ang lubos sa pagpapahalaga ang mga tagbili na tuturo, niaral sa atin ng Espiritu Santo. Okay, for the meantime, meron tayong konting paalala yung ating mga Christmas party ng mga bata. Siyempre kasama na yung mga magulang doon. So 19 of December. Tapos yung ating Thanksgiving, 27. So ito po ay ating bigyan ng pagpapahalaga, humingi tayo sa Panginoon. At yun din ang December 30, kamusta ng CJ Ministry ay taon-taon nagkakaroon ng fellowship. So tayo po ay kinakalat sa magkaroon, mag-invite po tayo sa pagkito'y pagtitipon ng mga anak ng Diyos na kanyang itinalaga para sa radyo. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? So tayo palaging narito, binibigyan ng mga pananalita para mapangalaga o preserve ang kaligtasan nito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kasi alam naman natin na hindi naman tatagal
Palaging ganun eh. Kasi pwede kayo bukas sa pangalawa, next week, next year, hindi natin alam na paparito natin Panginoong Jesus. Kasi para nga magnanakaw. So tayo ay naghihintay sa pagkakataon iyon. Hindi sinabi ang petsa. Bakit? Kasi pag sinabi yung petsa, maghahanda tayo. Pero pag hindi pa dumating yung petsa, magpapakasama tayo. So yun ang ibinigay na salita sa atin sapagkat kung sasabihin o yung date setting ay talagang nasa Bible, eh wala mo na magpapakabuti. Amen po ba, mga kapatid? Ang mangyayari na rin, malayo pa naman eh. Okay, doon na lang ako magbabago, doon lang ako magsisisi. So dito pa lang, sa pagkakagapalang natin ng kaligtasan kaloob ng Diyos, dapat inuumpisahan natin ang pagbabago ng ating buhay sapagkat yun ang tunay na kahihingan ng mga pagsasama ng ating Panginoong Jesus doon sa kanyang kaharian. Kaya, sabi niya, kanyang paparito ay inihalin tulad sa isang magnanakaw. Sabi nga ng Bible, aring sa unang pagpupuyat, ikalawang pagpupuyat, ikatlong pagpupuyat, ikapat na pagpupuyat. So yung 24 hours divided by 4. Pagdating sa Israel, divided by 3. So palaging 4 yun. So ibig sabihin pagpupuyat, pagpabantay. Amen po ba? So kung anong oras dumating, sa daling araw, sa ating gabi, o sa bukang liwayway, hindi natin alam. Kaya ang mahalaga, naghanda tayong lahat. Kaya ito, Word of God, itong mga inihahanda ng ating Panginoon. Nakikita natin sa sulat ni St. Paul, sa Romans 1:16-18. Sinabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness." Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas na bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga tinatakpan ng katotohanan ng kalikuan. Okay mga kapatid, pasalamatan natin ating Panginoon. Kaya pinaka-title natin, The Gospel of God's Power Deliverance to All Believers. So yung Ebanghelyo, ang salita ng Diyos na itinuturo, pinapangaral, na ipinapropesiya sa atin. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para ma-deliver tayo. Amen po ba? I-deliver tayo mula sa kasamaan at dalhin tayo sa katiyakan ng kaligtasan. Ang apostol na si Pablo, kilala po ba niya si Pablo? Siyempre nababasa lang natin. Hindi naman natin nakikita yung itsura niya. Pero siya, katulad na sinabi ko sa inyo, siya ay kalbo. Bald-headed. Hindi man naman kung pike o sakal kasi bald legs. Hindi maaaring nagtuumpo gano'n, maaaring pike. Pero maliit siyang tako. Kaya hindi talaga nagugustuhan eh. Sa lubog ng kilay, ang ilong ay hook, ay parang isabingwit. Yun ang magkaka-describe sa kanya. Pero siya ay kinaawa ng ating Panginoon at binigyan
ng biyaya upang ipahayag sa atin ang kanyang mga salita. Kaya sa hindi niya pagkaalam ng katwiran ng Diyos, ay naging mahigpit na taga-usig at kalaban ng mga tunay na mananampalataya. Kaya pag siya binabalitaan ang mananampalataya, pinupunta niya, inuusig niya, pinapahuli niya, pinapakulong niya. At kung magkamisa, nagiging kasangkapan din upang ipabilanggo at ipapatay ang iba sa mga nasa tunay na daan. Nagawa niya ito sa pag-aakalang siya tama. Ganun siya rin si Satanas eh. Akala niya siya tama pero siya mali. Dahil ang tama lamang ay ang salita ng Diyos na ating pinagsasalusaluhan. O walang iba kundi ang banal na kasulatan. Lahat na nakasulat dyan, tama, wasto, ganap at kumpleto pagdating sa daan ng kaligtasan na pag-uusapan. Nagawa niya na i-persecute ang iglesia sa pag-aakalang ang kautusan ni Moses na kung saan siya ay naging bihasa at panatiko ay sapat na ganap upang magligtas ang tao. Kasi doon sa sanay, doon sa law of Moses, ipinaglalaban niya yan. Kaya akala niya siya tama. Kaya kapag siya may nakitang mali, doon sa law of Moses na ipinatutupad ng ibang tao o ng ibang reliyon, pinapersecute niya yan. Lalo na mga tunay na mananampalataya. Datapwat nang tawagin siya ng Diyos at tinuruan ng Espiritu Santo at dating relihiyon na kung saan siya ay napakasangkapan at naging sunod-sunuran ay agad niyang tinalipuran at naging mahigpit na tagapagtanggol ng daan ng katwiran. Ganyan po ba tayo mga kapatid? So dapat ganun tayo. Nung araw tayo lahat wala sa tamang faith. Ang ginawa ng Diyos sa kanilang tamang araw at panahon, tayo ay kanyang isa-isang kinuha, inilagay sa kanyang iglesia, na dating wala tayong nalalaman at naunawaan, pagkat sa pag-aakalang yung dating reliyon na kinabibilangan natin, ay yun ay tama. Pero pasalamat tayo, dahil sa habag ng Diyos, yung inaakala natin tama, ay mali pala at tayo nilagay sa tama. Amen po ba? So yun ang dakilang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Nang tawagin siya ng Diyos, ang apostol na si Pablo, kasi sa kasalukuyan ng pepersecute ng tao, ang ginawa ng Panginoon, binulag siya. Yung hindi na siya nakakita. At napatungan siya ng kamay ng apostol na si Ananias. Okay, itong Ananias na to, hindi yung asawa ni Sapira. May po ba tayo mga kapatid? Itong Ananias na to, a certain apostle. Kasi hindi ka po pwedeng magbaptize sa Espiritu Santo na hindi ka apostol noong mga panahon na yun. Kaya ginawa na Diyos, kinausap yung apostol na si Ananias. Pumunta ka kay Paul. Kaya pinunta niya si Saul, yung Pablo ngayon, ha? Pinatungan siya ng kamay. Nabautisman siya sa Espiritu Santo at nakakita siya. Ano po ba? So yung kanyang pagkabulag sa tunay na daan, nang mamulat siya ay kanyang nakita ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At siya ay nanati ay naging bulag naman sa dating pananampalataya na kanyang kinagisnan. Kaya yung dating pagkabulag, nang mamulat, nakita ang katotohanan, ipinaglaban niya pagkat itinuring lang siya'y bulag sa dating niyang paniniwala. Ewan po ba? Nakita po ba yung point? So dapat ganun tayo. Nabuksan ng Diyos sa mga mata ni Pablo ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus na dati-rati naging bulag siya ay agad na nakita niya ang taglay-nitong kapangyarihan na pagbuhin ng isang tao matapos ang magsisi at maligtas at ibigay ang
relihiyon na kung saan siya naging dalubhasa at mahigpit na tagapagtanggol. Inuulit sa atin, doon siya tuluyan ang nabulag nang mabuksan ng kanyang mga mata. Ginawa siya ng ating Panginoong Jesus na maging mahigpit na tagapagtanggol ng bagong relihiyon na sa kanya ay ipinakilala ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang relihiyon ng dating mahigpit na kinalaban at pinag-usig, ngayon ay tumayong siya ang tagapagtanggol nito. Kaya sa biglang pagbaliktad ng mundo ng paniniwala, ang pananampalataya ni Pablo ay natin sa pinagtakal siya ng mga tao. Lalo-lalo na sila na dating kasamahan niya ay kanyang naging kaaway. At ngayon naman ay mahigpit na naging taga-usig niya. So gano'n na naging gano'n din tayo na tayo ay mapunta sa ating Panginoon. So yung mga dati nating mga kakilala, siyempre mga believer yan eh. So lalayo na kayo niya. Hindi na sasama sa inyo. Ako na sinabi ko sa inyo, napakahirap ipadaloy ng tunay na pananampalataya sa mga tao unbeliever. Iba na nabuksan sila ng ating Panginoong Jesus. At ito, mga kapatid, ang mensaheng nais na iparating sa atin na salita ng Diyos. Na para-parang bulag na tayo ay tawagin lahat. Pagkat na lahat tayo sa maling paniniwala at relihiyon na hindi naman itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Na dahil din sa kanyang awa at kahabagan ay iniligtas tayo at dinala sa kanyang kulungan upang matapos na buksan ang ating mga mata mula sa mahabang panahon at malalim na pagkabulag na espiritual. Tulad ng apostol na si Pablo, nang ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo, ay binuksan ang ating mga mata, binuksan ang ating mga tainga, mula sa binigyang buhay at kinalakas na Espiritu, sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ginawa ito sa atin ng Diyos upang tuluyan tayo mabulag at mabigin sa dating relihiyon at paniniwala na minsang nagsarado sa buong nating katauhan. Kaya pasalamat tayo sa Diyos pagkat malimang buksan niya ang puso at kaisipan ng tao, hindi siya maliligtas. Amen po ba tayo mga kapatid? Kapag hindi binuksan ng Diyos ang ating mga kaunawaan, mananatili tayo sunod-sunuran sa kung ano ang sinasabi at idinidikta ng masasamang espiritu. Amen po ba? Naalala ba rin yung Bible study kayo kanina? Amen po ba? Naalala ba rin yung balagtiyak o balimpiyak? Ang ibig po sabihin yun, passive mind. Pag ang isang tao ay nagtataglay ng passive mind, kung ano yung dito na sa mga espiritu, kukunin na yun, sasakayin niya yun, sasakayin siya, at gagawin niya yun. Yun tinatawag sunod-sunuran sa dita ng masamang espiritu. Siyempre, espiritu ni Satanas yun. So, para naman tayo magkaroon ng mayamang kaisipan, kinakailangan mabuksan tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang kailangan kung bakit tayo may Bible study, may preaching, may prophecy. Kasi ang salita ng Diyos, yun lang ang may kapangyarihan magbukas sa atin eh. Upang, mula sa pagiging passive, ay magkaroon tayo ng tinatawag na sound mind. Mayaman na kaisipan. Bakit mayaman sa salita ng Diyos? At pag mayaman sa salita ng Diyos, magiging mayaman tayo saan? Sa pamumuhay din ng espiritual na tao. Amen po ba tayo? Nang tanggapin natin ang Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa atin. Ipinagkaloob sa atin ang dakilang pag-ibig na ito upang una sa lahat, ibigin natin ang Diyos ng buong puso mo. Mahal ba ninyo ang Diyos? Gano'n nyo kamahal
Ang sabi ng Bible, buong puso. Pag sinabi buong puso, siyempre, magkasasamba sa Diyos-Diyosan. So, ipakarniwan ng ano yun, pero yung buo, ibig sabihin yung ating mga kaisipan, pag kumalat niyan, tanga yung puso mo niyan. So, para maging buo, kinakailangan, ang Word of God ay nasa iyo. Ipinamumuhay mo. Kung ano sinasabi ng Diyos, gagawin mo. Ang number one pag-ibig mo, ang Diyos. Kasi kaya ka nga binahal yan para mahalin mo rin siya. Kaya binigyan ng Espiritu Santo ng bungay pag-ibig para matugunan natin yung pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin. So, may ibig natin siya ng buo. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sumasa atin nang ito'y ibuhos. Romans 5:5. At ibigin siya ng buong pag-iisip. So, kailan yun? Kapag ang ating mga isip ay naging mayaman na. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya kayo, bukod sa pakikinig, mga kapatid, sa aral, sa turo, ay magbabasa rin kayo. Sapagkat kami mga tagapagturo, ang itinuturo namin kung ano binibigay ng Espiritu. Samantala kung kayo nagbabasa ng Bible, meron kayong pagkakataon na kung meron hindi maunawaan, ay naitatanong ninyo. Ewan po ba? Kaya kayo magbabasa. Pag kayo hindi nagbabasa ng Bible, makalaban yan. Oh. Naniniwala ba kayo ron? Bakit? Ang gusto ni Satan, huwag kayo matutong Ang gusto ng Diyos, kayo matuto. Saan? Sa kanyang salita. Para yumaman na yung mga kaisipan. Ito hindi kayo mababasa. Pakinig lang kayo ng pakinig. Itinig yung mga taga-Bereans. Ano sabi dito sa Bible? Mabuti pa yung iglesia sa Bereans Pag sila nakikinig Paul, nita ng Bible, kine-check nila. Kung yung sinasabi ni Paul, nasa Biblia, ano mala nyo? Doon sa iba, ginagawa lang ng mga pastor nila yan Kasi bakit? Wala ka lang sa Bible Kaya kayo magbabasa para kung magkamisan, siyempre, tinitiyakan naman natin, yung sasabihin natin, galing sa Bible yan. Pero iba na yung nagbabasa. Upang kayo mapagpala, bukod sa pagiging mahusay na tagapakinig, narapat na kayo nagbabasa. May Bible ba kayo sa bahay? Binabasa ba ninyo? O ginagapangan na naipis? Babasahin nyo, pagkasabi ng Revelation 1:3, paano nagbabasa? Tumutupad sa mga salita ng bulan na ito. Kaya para tayo makasama sa mga naging mapalad, babasahin natin ang Bible. At ang buong kaluluwa. Ano ba ang nagko-compose sa kaluluwa natin? So, hindi ating kapasyahan, yung emotion natin, yung 5 senses natin. So, ilan ang kaluluwa. Para yung ating kaluluwa ay ma-divert mula sa pagiging nakasanglibutan tungo sa pagiging mga Diyos. So, yun lang ang tanging paraan. Ito ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Ibig sabihin yan, ang buong katauhan natin ay nakatuon lamang sa Diyos at sa Kanyang mga salita. At sa pag-ibig natin ito sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kinakailangan taglay natin ang buong pagkapasakop at pagsunod sa lahat ng sa atin ay pinag-uutos ng Diyos na walang pinipili at itinatanging utos. Sapagkat sinabi ni Santiago 2:10, kung nasunod mo ang buong kautusan at ikaw ay natisod sa isa, ay ituturing na ikaw ay makasalanan sa lahat. Kaya pagsunod sa kautusan, sa mga salita na binibigay sa atin, ay balanse, walang itinatangik, kundi kung ano pinag-uutos, siya lang nating susundin. At may pangako, kapag sinunod natin ang mga utos ng ating Panginoon, na ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Ibig sabihin niyan, ang Kanyang Espiritu ay mananahan sa inyo hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus, taglay at tatak ng inyong katubusan. So habang sumusunod tayo, andyan ang Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya ang mga araw, ang oras na dumating,
tayo lahat sa rapture kung makatulog tayo sa mga tagubiling ito sa atin. Sa pag-ibig na ito na pinagkaloob sa atin para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga salita, matutuhan nating mahalin at kahabagan ang tao upang maligtas din naman sila na mga ahahabagan ng Diyos. Ano ibig sabihin niyan? So, huwag tayong titigil na papatotoo, witnessing sa ating kasambahay, sa ating mga kaibigan. So, ito naman, hindi ito sa pilitan. Basta magpapatotoo lang tayo. Kung ano ginawa sa atin ang ating Panginoon. Sapat na yun. Pagkat sa pamagitan ng mga pagpapatotoo nito, doon ngayon, kukuha ang ating Panginoong Hesus, ang ating Ama sa langit, ng karapat-dapat na tao na kanyang ililigtas, sapagkat kung walang magpapatotoo, kung walang magiging saksi sa kagandahan loob na ibinigay sa atin ng Diyos, wala siyang ililigtas. Amen po ba, mga kapatid? So tayo magiging saksi. Kaya nga, doon sa Acts 1:80, at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. O tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Okay, meron tayong power. At kayo'y magiging mga saksi ko. Ibig sabihin, sa lugar ng dako sa buong mundo, naroon ang mga anak ng Diyos na nagtatagay ng Espiritu. Sila ay magiging mga saksi ng Diyos upang ang sino mang aahabagan ng Diyos ay kanyang iligtas. At sapagkat binuksan na tayo ng Diyos sa liwanag ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay tuluyan na nating isara. Ito yung kautusan. Tuluyan na nating isara ang ating mga mata, ang ating mga tainga, ang ating mga dating puso at kaisipan sa anumang banta at pagudyok ng kalaban upang magkasalang muli tayo. So, ibig sabihin, sarado natin sa dating paniniwala, sa dating mga tradisyon, sa dating mga salita ng tao na umaakit sa kanyang kapwa sa daan daw ng kaligtasan, datapwat wala naman talagang inaasahan. Isarado ang dating puso at kaisipan sa pamagitan ng matapang at mapanindigang pagpapasya na tuluyang talikuran ang lahat ng mga bagay na kasama ito na dati-rati umiiral sa atin. At ito'y magagawa natin pagkat ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay sumasa atin. Kaya pagdating sa kabutihan at sa kadalisayan ng katotohanan, pagdating sa paglakad sa kabanalan at katwiran, ipaglaban natin. Amen po ba? Huwag ko'y kakahiya. Sa iba, hiyang sabihin sila born again. Sabagay, maraming born again ba? Pero mabalaki sila born again. Yun, yung mga totoong born again yun. Ang pagiging born again, hindi pinagmamalaki. Ang pagiging born again, hindi pinamumuhay. Naging epektibo sa kanilang pamumuhay. Hindi sa kasasalita lamang. Huwag natin ikahihiyang ipabuhay at kinakailangan gawing karasan araw-araw. Sinabi natin, Panginoon, kung ako ikakahiya nyo, ay ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Datapwat pagdating sa kasalanan at sa lahat ng kasamaan at paghibagsik, kabuhian natin ito. Ito ang ating ikahiya. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos na gawin pa muli ito. Pagkat nang tayo pinatawad ng Diyos, nilinis na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ewan po ba? At sa paglilinis na yan, ang sabi natin, Panginoon, sa magitan po, ang nilinis ng Diyos ay huwag nang parumihin ng tao. So, ibig sabihin tayong lahat nilinis na ng Diyos nang tayo magsisi at magpabautismo
katauhan ito na minsan nilinis na ng ating Panginoong Jesus. E po ba tayo mga kapatid? Ano ba, nilinis na ng dugo? So paglabas mo rito, patunayan nyo yan sa pamagitan ng malinis na pamumuhay. Pag sinabing malinis na pamumuhay, kaiba tayo sa pamumuhay ng sanlibutan. Hindi na tayo makikisa sa kanila. Kasi sa sanlibutan, marami yung pamumuhay niya. Kahit anong buti na, kahit anong yaman niya, kahit anong linis sa mga pangatawan ng mga yan, marami yan sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Samantalang tayo, nilinis na. Bakit? Italagang dugo ni Jesus ang pinanlinis sa atin. Kaya huwag na tayo makita na nakikihalubilo sa gawa ng kasama ng sanlibutan. Kaya nga nasabi, huwag kayo makikipabato sa hindi ninyo pananampalataya. Ang ibig sabihin yan, huwag kayo makikisama sa mga taong ang banta ay agawin ang inyong pananampalataya. Makisama tayo sa taga-sanlibutan, pero sa isang layunin. Ang sabi ni Pablo, iligtas ko man lang ang iilan. Yan lang ang tanging purpose. Yan lang ang tanging layunin. Kung bakit tayo kailangan makihalubilo sa kalagayang magligtas din o sa layuning magligtas din ng kaluluwa. Wala nang iba. Pero hindi tayo pwede makibagay sa sistema ng mundo. Kaya nga sinabi, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Ang ibig sabihin po niyan, hanggang sa katapusan ng world system. Yung po ang ibig sabihin niyan. Yung gawain, sistema ng mundo na nakasadlak at nakabaon sa kasalanan, mga kapatid. Ikahiya natin ang paggawa ng anumang bagay na kasalanan. Alalahanin nyo na bawat sa atin na dugo ng ating Panginoong Jesus ang ipinambayad sa iglesia, ang ipinamlinis sa bawat isa sa atin. Kaya nakakahiya na ikaw na nilinis ng banal na dugo ni Jesus ay magpapatuloy sa pagkilos na naayon sa iyong sariling laban at kaisipan. Wala tayong karapatan, sabi nga, dapat may utang tayo. Yan ang sabi ni Pablo. Saan? Nasumunod sa gawain ng Espiritu at hindi na pagbigyan ang anumang gawain ng laman. So pag nawala yung pagiging passive man natin, spiritual ka nang nakatawa. Amen po ba mga kapatid? Sa ganitong kalagayan, tayo ay magiging kaluguran ng Diyos. Ang pagkabulag na espiritual ay ang pinakamalalang sakit ng sanlibutan ito. Amen po ba? Yung pagkabulag na espiritual. Ano ba yung pagkabulag na espiritual? Eh, siyempre, makalaman. Walang nalalaman sa Diyos. O yun, kaya mga sanlibutan, hindi yung cancer na nakakatakot sa sakit. Kasi ang cancer, yan kung gusto ng Diyos ang pagalingin, walang imposible. Kasi pag ikaw humingi ng tawad sa kasalanan, gusto pagalingin ka ng Panginoon, magagalingin ka. Pero pagkabulag espiritual at mananatili sa isang tao, yun nakakatakot, hindi na yung maliligtas. Liban na lang kung siya'y kahabagan ng ating Panginoon. Ito ang pinakamalalang sakit sa sanlibutan. Pagkat ito naging dahilan ng kamatayan at kapahamakan ng higit at nakararating mga tao na nabubuhay sa kasalukuyang panahon ito. At maging sa nakaraan, ang pagkabulag na espiritual na naging dahilan ng paglipol ng Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi maging sa mga bayang hintil. Pagkat ang Diyos na sanlibutan ito, sa mga ibagay si Satanas, siya bumulag ng mga kaisipan ng tao. Tinakpan niya ang mga mata at dinuwagdigin ang mga tainga ng mga tao ito sa sanlibutan upang huwag nilang makita at marinig at huwag sumilang sa kanilang mga puso ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya sakit na pinakamalala sapagkat si Satanas sa pasamantalang
may hawak ng mundo, natural. Ang lahat ng makamundo kanya. Ebe po ba? So tayo, tinawag ng Diyos para maging bukod. Ibinukod ng mga mananampalataya para ipakita ng Diyos na sa kanyang mga hinilang hindi kayang papanumbalikin sa paggawa ng kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng paninindigan at ng pagpapasya na talikuran. Katulad sinabi sa ating kanina, talikuran at maging bulag sa dating paniniwala at paggalipin ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Isipin na lang natin mabuti kung gaano karaming mga taong nasa kalagayan ito ng pagkabulag na espiritual at kakapa-kapa sa dilim ng kaligtasan. Hindi ang kaligtasan ang madilim, kundi dahil sa nananatiling nakatago sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo ay nananatili pa rin madilim ang kanilang dinaraan ng daan. Hindi na kaligtasan, kundi ng kapahamakan. Kaya nasabi, malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At napakarami ang nagdaraan doon. Totoo yun. Lahat ng reliyon na hindi tinatag na ating Panginoong Jesus, doon sa malapad na daan, dumaraan. Bakit? Hindi bawal doon ang ano. Ang mga bisyo-bisyo. Hindi bawal doon ang hindi ka magbabago. Pero dito sa daang Makati, talaga dadaan talaga tayo dito. Pahirapan. At hindi tayo po pwedeng basta na lang makatawid dyan na meron tayong mga kasalanan labit-labit pa rin. Hindi po pwede mampati. Tuluyang itatakwil natin yan. Kaya nga makitid eh. Konti pagkabisala mo dyan, mahuhulog eh. So dito tayo pinagdadaan ng ating Panginoon. At kakaunti ang nakatatawid doon. So sana makasama tayo sa kaunti. Ano po ba? Kasama ba kayo sa kaunti? Hindi pa salamatan nyo ang inyong maligtasan. Ang inyong tanggal sa kaunti nyo. Kasi malapit ang dulo yan. Malapit ang dulo ng nagdasig yan. Ipagpalagay, 100, nasa 100 meters yung dulo. Ito talaga lang. Or 100 miles. Siguro nasa 80 na tayo. Ano po ba mga kapatid? Kasi sabi ni Paul, doon halos abutan na. From Paul, hanggang sa kasalukuyang panahon, may 2,000 taon na. Di mas malapit na ngayon. Ano po ba mga kapatid? So, konting discipline tayo, konting tiyaga. Huwag na nyo ipaagaw yung corona nasa inyo. Nasa inyo pa ba? Hawakan nyo corona. Ano yun? Yung crown of salvation na nakatatak sa ating mga kaisipang mayaman. Kaya pag dumahaya, ang inyong mga kaisipan ay maging passive. Passive. Passive, ha? Huwag yung maging passive. Bakit? Kasi pag nagdiktahan kayo, balik na naman ang corona niya, babawiin ng Diyos yan. Kaya tingnan natin mabuti. Huwag yung hayaan na ang corona niya ay maagaw. Sapagkat maya-maya, aaligid yan para agawin ang corona niya ng crown of salvation na yan. So hawakan niyo yan sa magitan ng pananampalataya tungo sa pananampalataya. Kaya madalas na sinasabi sa atin na matapos na ipagkaloob sa atin ng kaligtasan, kinakailangan matulog tayo at mahigpit na masanay upang ang patapalang espiritual na bunga ng kaligtasan tinagap natin ay pangunahing maranasan ng bawat isa sa atin. At ito ay nakakatiyap tayo na mula sa Diyos. Mula sa kaligtasan tinanggap, ito salvation, ay sinusundan ito ng spiritual blessing. At mula sa spiritual blessing, at ang sinasabi sa atin yan, ay ang kasunod, ang physical blessing. Bakit kailangan ng physical blessing? Matapos sa spiritual blessing. Para ang physical nating katawan nito ay lalo mapagpalain kung patuloy na may paglilikod natin sa Diyos at wala ng iba. Ewan po ba? Kaya nga sinasabi sa atin kung gusto nyo huwag kayo magkasakit. Kung magkasakit, pagalingin agad kayo.
spiritual. Pero ang Word of God ay God. Ang Word of God ay Diyos. Siya may kapangyarihan magpagaling at magbigay sa inyo ng mabuting kalusugan upang ang piskal na ito ay may paglingkod. Pagdating natin Panginoon Jesus, ipagsasama sa kanyang kaharian. Pasalamatan natin ating Panginoon. Dahil ang physical blessing, hindi ang pababayaan ng Panginoon. Bakit? Spiritual ka na eh. At sa physical blessing na tinanggap mo, tutustusan ka naman ng lahat ng mabubuting bagay na kailangan natin sa buhay habang nagsisipaghintay sa darating na Panginoon. Amen po po? Ganun lang kwentahin yan eh. Simula na kayo mapunta dito. Malalaman nyo na tinanggap ninyo ang spiritual blessing. Doon sa pinagalingan natin, kalagayan, para bang walang nangyayari sa buhay natin. Pero dahil kayo ng Diyos sa spiritual blessing, kahit kaunti, alam ko, may nangyari na sa inyong buhay. Kahit bahagya, alam ko, may binigay na sa inyo ang ating Panginoon. Ewan po po. No, sabihin nyo walang pinagbago. Kung walang pinagbago, hindi ka napagparang spiritual at material. Eh, huwag na kayo pumunta dito. Ewan po ba? Sina-challenge ko kayo. Hindi ako nagtatabol. Kundi pinapatunayan lang natin kapag ikaw nalagay ng Diyos sa totoo, tiyan, meron kang spiritual, physical, and material blessing. Tuloy-tuloy ito. At hindi na maaari mapigilan. Bakit ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang pamayanan? Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, magbago na tayo para yung ipinagbago ng ating buhay ay lalo pang maging masagana. Kasi natin ko sa inyo, seryoso pag-uusap ito. Tigilan natin yung palit-lit natin. Ha? Yun. Sa isang taon, hindi na tayo mangangarap ng late. Kasi parang pabalik-balik lang tayo sa palit-lit. Sa isang taon, hindi ko nagpapangarap na, pero tatamaan, maapektuhan ang mga taong palaging late. Alam po ba tayo? Sabi, kaya naman natin gawin yan. Kaya natin gawin yan. Parang ganito. Pumapasok ka sa trabaho, nagiging advance ang punta natin. Nakakapasok tayo doon. Ay, mga kapatid, ako nasama na ito. Ganito ba tayo? Amen po ba? Walang ano kasi totoo lang ito. Kapag tayo nasanay sa pagiging maaga, ha? Bakit? Nasabihin mo dito. Early bird, catches worm. Early worm, wala pang gano'n. So yun ang ano yun, ibig sabihin. Kung tayo ba, katinan nyo ha, simple lang, utos ng Diyos. Makinig. Ito tayo, hindi tayo nakikinig. Kulang ang ating magiging spiritual blessing. Kasi ang salita, spiritual na din. The law is spiritual. So kailangan, kung gusto natin maging spiritual, so, agahan natin. Kasi meron tayong pag-aaral. Pero itong December, wala muna tayo. Ha? Pero sa worship service, eksakto! Eksakto! Quarter puti! Mag-uumpisa tayo. Meron o walang tao. Ewan po ba? Kasi kailangan natin sanayin muna natin. Para pagdating ng next year, hoy, ang aga na. Dadagdagan pa natin ng konting aga kasi meron tayong pag-aaral na muli. Nakapatid, okay po. Okay po ba sinasabi sa atin? Kasi totoo naman. At makita ninyo, yung kinuha natin lupa dyan, bigla nakatang na po, mga spiritual po mga ano po. Hindi natin alam kung sa mga gagaling mo. Bigla nagbigay ng pampatayo. Ewan po ba? Isipin nyo, baka mayroon tayong malaking lupa dyan sa likod. So yun lang ba? Kasi kung tayo mananalangin lahat, ibibigay ng Diyos ang kahilingan. Bakit? Spiritual tayo lahat. Ewan po ba? At naman, hindi bibigyan ng Diyos yan. Kahit kailan. Bakit? Kasi ang tao makalaman, at may pinakasalanan yan eh. Sapagkat sinabi ni Pablo, napatunayan ko, sa akin lamang ito, ay walang nananaang mabuti.
lubos na mapagpapalang lahat. Ang lahat ng reliyon ay nakasentro. Ang kanilang pangangaral at pagtuturo, puro sa pagpapalang material. Nakalimutan ng salvation. Nakalimutan ng spiritual blessing. Tama, si Satanas, walang ginawa yan. Kung di magbigay ng material, magpakagulo ng tao sa paglalasing, sa kakakawan, sa lahat ng kasaganaan, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Samantalang na binibigay sa atin, maging spiritual ka muna, para pagbuhos ang pagpapala, alam ng Diyos kung paano mo ito ay gagawin, gagastusin, at paano mo ito ay isa sa katuparan. Iyon ang kalooban ng ating Panginoon. Pagkatayo niya, ayaw ng Diyos na mula sa mga pagpapalang na bibigay sa inyo, mapahamak pa kayo. Amen po ba tayo? Pag nagbigay na kasaganaan niyan, wala nang mapapahamak. Nakalimutan na lang, ituro ang pagtitiis, ituro ang pagsasaga, wala nang kabanalan, wala nang paglangat sa katwiran. Hindi na nila binibigyan din ang mga bahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus na siyang kahigiyan sa isang niligtas at ililigtas pa ng Diyos. Ginagawa ng mga nagkukunwaring mga tagapagturo at mananampalatayang ito ang daan ng kaligtasan na simple at madali. Ngunit ang tunay na daan nito, mga kapatid, sa ating karanasan ay totoong napakahirap. Ay ganito, mahirap talaga yung kaligtasan. Hindi na ito na ituturo nila ng wasto. O sa kanila, kakapala. Okay, itinuro ng Diyos salvation. At sa salvation, spiritual blessing. Physical, material, financial. Iyon sa Diyos yun. Kaya doon kay Satanas, ang papalain ka doon. Ang blessing, mabibigay sa Satanas ang blessing, pero hindi kayo bilitas niya. Bibigay sa inyo, gusto niyo. Mag-i-struggle kayo, magpipilit kayo, gagawa ka ng parang, ibibigay niyo sa Satanas yan. Pero ang dulo nito, kapamakan, kaparusahan, walang hanggan. Iyon ang blessing ni Satanas. Kaya karamihan dyan, mga binibilas sa Satan dyan, bata ko, pero papalo. Kaya di dano ko wala sila ako dyan Nagkaroon ako sa saka, nagkaroon ako ng bayan, nagkaroon ako maraming pera Hindi magkaroon ko. Isang tanong doon, ang salvation, kinagulay mo ba? Hindi yung makakasagot. Amen po ba? Pero kayo, asa inyo salvation, wala pa sa inyo ang kasaganaan. Pero kasaganaan, nakabantang ibulos. Pero kung kayo ay handa na, talaga mapagkakatiwalaan na, tuloy-tuloy na yun. Kaya sabi natin, Panginoon, a blessing so great. Ano ba yung a blessing so great? Ang dakilang blessing na ito, una salvation. Hindi ba great na yan? Pag na-attract mo na ikaw ligtas, hindi ba great blessing na yan? Pagkatapos, hindi lang panglakit, kundi lahat ng material na kailangan nyo sa buhay, ibubuhos ng Diyos sa inyo. Iyan mga kapatid, kaya gusto ng Diyos, hindi ko gusto ng Diyos, napasabi sa atin, na sa isang taon, at check na natin, naging kakulangan natin sa ating buhay. Tignan na natin ba, meron tayong gawain. Yun ang oras ng gawain. Bagay tayo mag-gawain, wala pa rin. Wala pang tao doon. Ano sila natin? Ama si Atan. Doon sa oras lang, hindi natin makipaglingkod. How much more sa tunay na gawain ng paglingkod? And then po ba tayo? Ano na pagkalata? Tagal-tagal lang nga dito. 1985 pa ito yung church at community. Alam ba, sakit ang tao? Late. Tagaan siya natin yung ugali ng mga Pilipino. Kasi ugali ng Pilipino. Pero pagkatati sa pagtatrabaho, aani tayo na sweldo, yung aga-aga natin pumasok. Ayaw natin mahuli. Ayaw natin mga kapatid. Kasi hindi lang natin kita, hindi lang natin namamalayan. Ang magiging kapalit ng kaunti sakripisyo at pagtitiis. Ang kapalit ng kaunti ay grace. Amen po ba? Yun ang gusto nyo iparating sa atin ng ating Panginoon. So magbago na tayo ng ating kapalagayan. Kaya sa kanila, ang tunay at wagas sa pagsisisi, hindi maituro ng wasto. At habang nasisiyan sila, at tao na kontento sa maluwag na daan
ng pagkatagos ng kaligtasan. Kaya nyo, mabibigla silang lahat. Sino? Ito yung dumadala sa malapad na pintuan. Pagka makikita nila ng maraming mata sa buong daigdig ang pag-angat ng mga taong babalikan at kukunin ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba kamangha-mangha? Ito yung mga daan na kami, mga totoo, kami tunay. Nasa iglesia, totoo. Makikita na umaangat ang mga tao. Sino umaangat? Ang mga nakagpadang spiritual. Kita-kita nila yan. Hindi yung mabilis. Hindi yung sobrang bagal. Kasi sabi ng ating Panginoong Jesus, kung papaano ko ay umaakyat sa langit. Nakita ng mga langit ay gayon ako bababa. So sa pagbaba ng ating Panginoong Jesus, ganun din. Tayo naman umangat na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Isipin nyo na mga kapatid, napakarami mga tao mga pagkat marami. Ito ako pala. Pagkat kakonti, ang mga taong ito na umangat dahil sa kanilang pagsunod sa utos at kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ewan po po. Binuhin niyo yun, makita, mabubulat, mapapangha, maraming kikilabutan, maraming nervyusin, maraming matatakot, at lalo higit na maapektuhan, sila na tumalikod, sila na natiwalag, sila na umalis, na hindi na nakapanumbalik sa iglesia ng tinatag ng ating Panginoong Jesus. Ewan po po. Para sa pasalamatan natin ating Panginoon. Lalo may takutan at nanghihina, at labi sa may hinayang, manghihinagpis, yung mga dating nasa loob ng iglesia na inalis ng ating Panginoon. Bakit? Ayaw maging spiritual. Kaya pagdating ng rapture, everywhere in the world, makikita marami tao umaangat. Makikita na marami yan, masasaksihan yan. At mababalita sa buong mundo na kung mga tao umangat. Siyempre yung konti, pag sama-sama, marami-rami na rin. Ano ba ba yun? Kasama tayo sa angat. Iyon ang kamangha-mga bagay na ating pinakaabangan lahat na ating. Kaya ito, ginagawa sa atin. Kaya sa pangaral, walang keme-keme, walang pagkatakot. Kundi sabi niya, at sa kagaspangan na panalita, matauhan naman tayo. Ito'y sapat na para makita natin ang ating mga pagkukulat, pagkakamali, mapagsisiyan, at ganun mga panumbalik tayo sa tunay na daan ng paglilingkod ng pagkatawag sa atin. Eh, po ba mga kapatid? Sila na hindi nagsikap na maging spiritual. Ba't ko sila natiling makakot na kalaman, makasanglubutan, nako, tiyak na may iwan. Pagkat makikita niya na personal ang kanyang mga kapatid na umaangat. Okay, halimbawa, dito. Ito naman yung badala sila nababanggit ko na. Para bang ang rapture, para lang sa atin. Ay sa panahon ng mga pagtitipon, yun nabanggit ko na yun. Pag yun sa ganun mangyayari, umaangat yung iglesia. Naku, ang saklap nung may iwan. Ewan ko, biro, nakapo ka, gusto ko ba? Bumabalik sa upuan ko. Eh, hindi ko pwede. Talagang wala, hindi ka naging spiritual. So, yun ang pinaka-masaklap na bagay na makikita at masasaksihan ng mga taong ayaw maging spiritual. Kaya ang bawat sa atin ay nararapat na makipagkaisa, makipagkooperasyon sa Diyos sa makalangang kalooban ito ng pagbabagong lingka na isinasagawa sa bawat isa sa atin. Kinakailangan tayo makabot sa sukatan na pinabot sa atin ang pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus, sapagkat yaw katulad lamang ng ating Panginoon at kanyang babalikan. Kaya sinabi, naliban tayo ay mapagbagong likha ng tubig, which is the Word of God, at ang banal na Espiritu. Hindi natin makikita o hindi makakapasok sa kingdom of God. Kaya tayo sa baligtas, sa lahat, dilalat niya at ang relihiyon, you must be born again. Amen po. John 3:7. Kaya ang marami ng kontra dyan eh. So, ang mga Muslim, ayaw ng born again na. Ewan ko, ibang Marilyn, lalo ayaw ng born again na. Oh, mga nakikita sa dating dan, ayaw ng born again na. So,
Hindi ibig sabihin, ano na nakaligtasan. Kaya kaligtasan yung pagiging born again. Kaya pag-abot ka, waawang mga tao nito na ayaw naliwala. Sabi ng Santiago 1:18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayo ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So, sa magitan ng Word of God, siyempre kasama ang Espiritu Santo. 1 Peter 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa piling nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na namamalagi at nabubuhay magpakailanpaman. Hindi kayo ipinanganak sa dugo, hindi kayo pinanganak sa kaloob ng laman, ni sa kaloob ng tao. Mga kapatid, pasalamat kayo sapagkat kayo ipinanganak sa kalooban lamang ng Diyos. Ewan po ba mga kapatid, hindi yung Diyos na nagbigay sa akin na ano yan, ng pagkakataong maipanganak niya tayo sa magitan ng kanyang mga salita. Yun nga mga kapatid ang nararapat. At ang palaging ipinagpapasalamat natin sa dakilang Diyos na nagbigay sa atin, na kanya niya tayong ipinanganak sa magitan ng kanyang mga salita, na nananatili kailanpaman sa pamagitan ng piling walang kasiraan, upang katawang ito na taglay natin na may kasiraan ay mapalitan ng katawang walang kasiraan, at ang katawang may kamatayan ay mapalitan ng katawang walang kamatayan sa araw at oras na iyon ng pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang bawat isa sa atin na tawagan namang duman sa makalangit at biblikal na kaparaan ng kapanganakan muli, ay huwag dinuwi kaya pagbuhay at maging karasan ng mga salitang sa atin ay pinapahayag at itinuturo ng Espiritu. Pagkatama na napatuloy na pinananabigan natin na marinig at maipagbuhay ito, kapangyarihan kikilos at gagawa sa tulong ng Espiritu Santo upang tiyakin ang inyo at ang aking kaligtasan. Sa makinig, pakinggan, ipabuhay. Ang mga salitang nito ay magpawalang hanggan, hindi nasisira, pagkat patuloy natin kinakain ang mga spiritual na pagkain ito. At tulad sinabi ng mga salita ng Diyos, bababoy tayo ng salitang ito na namamalagi magpakailanpaman. Ang salita ay eternal at gagawin tayong mga eternal people. Amen po. Ang poon ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na imbes na ikahiya ang mga bagay na talaga namang nakakahiya sa pabuhay, ay nagawa pa nilang pagmalaki ang kanilang karangalan ay nasa kanilang kahihiyan. Kaya upang huwag magdamay sa poon ng Diyos na darating, mahalin ninyo ang pag-ibig sa katotohanan na may kapangyarihan magpalaya sa tao sa pagkaalipin ni Satanas at sa lahat ng uri ng kasamaan at paghimagsik. Sa mga katotohanan sa atin ay pinahayag at patuloy na tinuturo ng Espiritu. Doon lamang nagmumula ang pananampalataya na bunga ng Espiritu. Mula sa gabutin na buto ng gustasang pananampalataya ay lalaki o palaki na palaki ito hanggang sa maging isang dakilang pananampalataya na magyang bundok ay mapalipat sa dagat kung hindi ito pagkaalinlanganan. At ang pananampalataya ito na nagliligtas mga kapatid ay kailangan tagay-taglay ng bawat sa atin kung nais ninuman na makatiyak ng kanyang kaligtasan. Ito na yung huling panalita. The just shall live by faith without wavering. Walang pagkalinlangan. Patunayan nyo na kayo ay ang matuwid na nabubuhay sa pananampalataya na mga taong tiyak na naghihintay
na may Kristong darating upang salubungin sa mga alapaap. Pasalamatan natin mga kapatid ang ating Panginoon.